Ay naku guys, ang dami ko nang sinabi, nakat. Mag-cry na lang ako. Ay, nakakainis. Anyway, I think mga 10 minutes lang yung una. So, mga tentatively, I think this one dito, hopefully around here, na-explain ko sana yung hanggang technical and economic activities na part. Hopefully. Then start ko na lang dito again sa ating classification of agricultural commodities. I think explain ulit. Sabi ko ewan ko kung nakuha hanggang dito. Pero sabi ko doon sa ating lecture is yung behavior ng ating um, commodity sa post-harvest system, nakadepende siya sa kung anong type siya ng agricultural commodity. Kung horticultural commodity ba siya or agronomic commodity. So, yung ating horticultural commodities, ito yung usually pina-farm sa small fields. Pero hindi naman super small. Pero in comparison sa ating mga agronomic activities, ito yung mas malaki. Agronomic commodities, like mas malalaking farms. So, ano yung mga horticultural commodities natin? Yung mga fruits, vegetables, root and tuber crops. Ito yung mga root, pag sinabi natin root and tuber crops, yan yung ating mga sweet potato, cassava, ganyan. Then, herbs and spices, yan yung mga ginger, turmeric, garlic, onion, mga black pepper, ganyan. Then, ornamentals, ito yung mga orchids, roses, chrysanthemums, yung mga foliage din natin. Yung mga foliage plants, yun yung mga nasa corsage na tapos kasama din yung mga landscape plants natin. Then we have yung ating mga plantation and beverage crops, which is yung mga coffee, cacao, coconut, tea, rubber, ganon. So, yung ating mga horticultural commodities, pagdating sa ating post-harvest system, sila yung mas kailangan ng handling, proper packaging, storage, and quick transport. Kasi sila ay mataas yung moisture content and yung mga tissues is very soft na ganon. In comparison sa ating mga agricultural agronomic commodities, yung ating mga cereals, yung rice, corn, and wheat. Yung legumes and pulses natin, ito yung mga mung bean, soybean, peanut, cowpea, ganon. Oil seed, wait lang, yung mga sunflower, sesame, tapos, yung ating mga fiber crops, dyan kinukuha yung mga fibers natin, cotton, baka, mga jute, ganon. Then sugar crops, yung mga sugar cane, sugar beet, forage sa animal science to, mga alpa-alpa, ipil-ipil, napier grass, mga ganon. Tapos, we have yung mga seeds din intended for planting, kagaya ng mga rice seeds natin, corn seeds, ganon. So, si agronomic activities, agronomic commodities, sila usually yung ini-store at lower moisture. Tapos, mas onti yung kanilang moisture content, then yung water content nila versus fresh fruits and vegetables. Pero major concerns sa kanila ay like yung sa drying, dapat properly dried sila bago natin i-store. Then, madalas sila yung mga ini-insekto, dinadaga, rodents, may mga molds, and sa ating seeds, nababawasan yung quality niya. Then dito, ang dami ko nang sinabi. Like, nag-discuss ko na to
discuss ko 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na rows na yung na-discuss ko. Tapos yun pala, hindi siya naka-record. Kasi nga, walang tao sa Gmeet. So, automatic siya na nag-e-end at 10 minutes. And nakalimutan kong balikan yung aking like, yung Gmeet after 10 minutes. Pero anyway, discuss ko na lang ulit. So, yung ating agronomic and horticultural commodities, connected sila sa behavior ng pagiging perishable and non-perishable. Perishable, based on the name itself, ay madaling mamatay. Mas madaling ma-spoil. Sa non-perishable, hindi sila ganon kadaling ma-spoil. So, ang difference ng perishable at non-perishable is how long ba sila pwedeng ma-store and how quickly nalulus yung quality after harvest. So, for our non-perishable, kahit long storage yan, okay lang. Tapos, pag hina-harvest yan, usually seasonal. Then, sa ating perishable naman, ang production niyan is tuloy-tuloy, permanent or semi-permanent. And yung storage niya ay short-term. Yun yung mga medyo tandaan yung pinagkaiba. Sino ba yung mas mahaba yung storage? Sino yung mas short? Sino yung harvest ay permanent or semi-permanent? Sino yung seasonal? So, tapos ano yung example? Halimbawa, mangga. Is it perishable or non-perishable? Kailangan niya ba ng short-term storage or long-term storage? Ganon. So, dapat alam yun. Ganon sa exam yung mga tanong. Then, pagdating sa preliminary treatment nila, si non-perishable, usually, ay simple lang. Parang ano na lang to, ini-storage, before storage, tinetrash clean, dinadry. Pero pagdating sa ating perishables, usually may mga processing pa yan na pwedeng maging si mangga, dinadry mango, si tomato, pwedeng gawing sauce, pwedeng gawing jams, gano'n. Then ito yung isa sa pinaka-important characteristics nila pag sinabi nating non-perishable and perishable. Pag non-perishable, very, very low moisture content. Pag perishable, mataas yung kanyang tubig sa commodity, 50 to 80%. For example, pag kumakain tayo ng mais at kumakain tayo ng mangga, i-compare nyo na lang, asan yung mas juicy? Asan yung mas marami kayong nafe-feel na water content? Pag mataas yung water content, perishable, mangga natin, perishable versus sa ating mais. Then, another characteristic ng ating non-perishable is small fruits sila, less than 1 gram. Sa perishable natin, very heavy. Teka lang, i-erase ko lang lahat para hindi siya super. Usually from 5 grams to 5 kilos. 5 grams yung mga leafy vegetables, mga ganyan. 5 kilos, mga langka, mga malalaking fruits, ganon. Then, another distinguishing characteristic niya, ito yung very important yung matandaan, moisture content and yung respiratory activity. So, anong ibig sabihin nito? Respiratory activity daw sa non-perishables natin ay very low, tapos onti lang yung heat na nilalabas niya. Pagdating naman sa perishable, mataas yung respiratory activities, tapos malaki yung heat emission. So, ano yun? Ang respiratory activity is internal. So, ang buhay ng prutas or agricultural commodity natin, pagka-harvest, hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang ginagawa internally. So, pagka-harvest natin, halimbawa mangga yan, pagkatanggal niyan sa puno, internally, may mga nangyayari pa yan sa loob. May breaking down ng enzymes, may mga hormones pa din yan. Specifically, yung ating ethylene. Ethylene, ang tawag dyan usually ay ripening hormone. Very involved yan sa post-harvest system natin. Pagka-harvest mo, internally, humihinga pa yung ating produce. Then, may ethylene production pa yan. Madalas sa perishable to yung ating ethylene production. Then,
Pag humihinga pa yan, mataas yung respiratory activity. Pag mataas yung respiratory activity, naglalabas siya ng heat. Ngayon, pag naglalabas siya ng heat, mas tataas yung temperature. Pag mas mataas yung temperature, sa paligid ng commodity, mas na-activate yung mga enzymes niya. Yung mga enzymes na yun, usually yun yung nagkukos nung pagka-soften nung ating mga prutas. Or, ang tawag dito, kung hindi enzyme, yung heat nakaka-apekto sa wilting, sa shriveling ng ating mga tawag dito, vegetables, mga ating mga perishables. So, very, very high yung internal respiratory activity ng ating mga perishable versus sa ating non-perishable. Very low. So, wala silang nilalabas na heat masyado na nakaka-apekto dun sa storage nila. Ganon. Then, another distinguishing characteristics ng ating non-perishable, yung ating mga agronomic crops. Madalas yung mga seeds ng yung mga palay, ganon. May hard tissues. So, pwede siyang maprotektahan against injuries. Sa perishables naman natin, yung ating mga soft tissues, very vulnerable sila. Then, sa disposition for storage, kahit ilang taon, si non-perishable na nakastore, as long as nandun siya sa optimum environment niya, okay lang. Si perishables, easily, usually weeks to several months. Matagal na yung months. Parang yung months is very, like talagang kinokontrolled environment nila. Pero usually sa ating gulay at prutas, 3 to 5 days pa nga lang nga sa palengke ay hindi na siya looking fresh. Ganon. Then this one, sa non-perishable natin, since okay nga naman yung low moisture sila, yung kanilang losses sa storage ay exogenous, galing sa labas. Yung insect, rodents, even pag tumaas yung moisture content, may mas prone sa pagkasira sa ating non-perishables. Pero sa perishable natin, endogenous. Sabi ko nga, internal. So, yung mga respiration, transpiration, germination, and partly to exogenous. Hindi sila naapektuhan pa rin sila ng mga insekto, microorganisms, pero talaga yung pag nasa storage na sila, ang madaling makaapekto dun sa pagkasira niya at sa shelf life niya is yung amount ng respiration, gaano kabilis ba mag-transpire. Ang transpiration, kung natatandaan niyo is, ito yung movement ng tubig sa ating halaman, sa ating produce. So, meron pa din tayong mga, dito, mga produce perishable na nagtra-transpire after harvest. Sa leafy vegetables, pangalan nga natin, pag mataas yung transpiration sa leafy vegetables, mas mataas yung wilting. Ganon. So, yun yung need yung matandaan ha. Pag endogenous factors, sino yung mas affected? Perishables. Ano yung examples ng perishables natin? Mga fruits, vegetables, ornamentals. So, pag tinanong ko sa exam, saan dito ang mas affected ng endogenous factor? Ganon. Is it our tomato, our rice, our corn? Ganon. Dapat alam ninyo. Ganon. So, pag exogenous, ito is yung outside. Like yung outside moisture, insects, rodents, ganyan. So, non-perishable yon. Then, ito lang din yung mga sinabi ko kanina. Binibigyan ko lang ng example, pictures, example. So, ito yung ating mga non-perishables, examples nila. Yan. Then, this one is yung mga insects na nakakaapekto sa kanila. Kinakain nila yun. Bakit nila kinakain? Kasi yung, tawag dito, yung grain, this is full of carbohydrates. Ang kagaya natin, kumakain din sila ng may nutrition. Kalimutan ko yung Tagalog. Sustansya. Ayun. Kumakain din sila ng may sustansya. Ganyan.
So, ito yung example ng non-perishable natin, mga cereals. Yan. Ang need nyo tandaan, yung talagang pina-farm natin sa Pinas, which is yung ating rice and maize. Minsan may wheat farms din tayo. Pero ito, more on international siya. Yan. Ano to? Kung nasa face-to-face tayo, ay tatanungin ko sa inyo. This one is cotton, rice, wheat. To ay corn. Limutan ko kung ano to. Yun. Then, are perishable. Sa exam, dapat pag tinanong ko kung sino ang mas mataas ang storage between corn and papaya, ganyan. Dapat alam ninyo na corn siya kasi nga ang papaya ay perishable. Yan. So again, mataas yung moisture content, yung products ay bulky or heavy. And ito importante, maintindihan ninyo. Bakit siya perishable talaga? Kasi mataas yung respiratory activity niya. Pag yung mataas yung respiratory activity niya, mas nagproproduce siya ng heat, mas activated yung enzymes sa loob nung ating commodity. Pag ganun, mas nakakakos siya ng softening and mas madaling mag-spoil. Yan. Tapos sa higher, like masters, ganun ninyo, or sa, alam ko may plant physiology din kayo. Usually doon doon ina-explain, like, paano yung step by step, like, anong enzymes yung involved, paano siya mag-soften, mga ganun, Natandaan ko yun. Or, ano ba yung mga, parang on and off within the commodity para siya mag-spoil, mga ganun. Physical physiology, pero sa akin, ang focus ko is to, to introduce you to the concepts na perishable, non-perishable, ganito yung behavior ng produce. Pag horticultural and agronomic commodity, ganito yung kanyang behavior. Ngayon. Tapos, ayun lang din. Ito lang din yung mga pinagsasabi ko kanina na mahaba-haba. So, need yung matandaan anong pinagkaiba ng perishable, non-perishables, ano yung mga defining characteristics nila, ano ang pinagkaiba ng horticultural at agronomic agronomic commodities, ano yung mga examples, and then ano ba yung ating post-harvest system, ano yung mga activities involved doon, bakit kailangan natin ng post-harvest, ano ba yung importance niya, ano yung rationale, gaano kadami ba talaga yung losses. Pero hindi nyo need i-memorize yung number ha. Again, just to need nyo lang ma-internalize. Okay, kailangan ng post-harvest handling knowledge because ito yung situation sa ating field. So, yun yung ating lecture 1. For our lecture 2, siguro hanggang lecture 3 bago ako magpa-long quiz. Sa lecture 2 natin, more on regarding sa morpho-anatomical characteristic ng halaman, ng produce. Like, ano bang effect po nung stomata, ng produce? Anong effect ng pag siya ay maliit, pag siya ay fruit, pag siya ay vegetables, may effect ba yun sa kanyang post-harvest life, mga ganon. So, yun yung ating next na lesson. More on, yung sa structure ng ating agricultural commodity, ano yung relationship nun sa kanyang post-harvest behavior. And then, after nun would be yung mga pre-harvest factors na nakaka-apekto sa post-harvest natin. So basically, parang pre-harvest to harvest. Tapos, after ng long quiz prelims would be yung mga specific post-harvest practices na. Ganun. So, pero ang next lesson natin would be yung structure ng produce, anong kinalaman niya sa behavior. Kasi kanina, ang pinag-aralan natin is yung classification niya, like agronomic, horticultural, perishable, non-perishable. Ngayon, parang mas mag-zoom in tayo dun sa
specific na kung maliit ba yung produce or malaki ba yung produce, may effect ba yun sa kanyang post-harvest behavior, mga ganon. So, yun. Yung overview lang, pahapyaw pa lang. Pero, I hope mapanood nyo ng maayos on your own time yung recorded videos ng lecture. Stay safe. Grabe 3 weeks na, pero ang bagal natin, daming cancellation ng classes. Hopefully, dapat naka-start na ako ng lecture 2. Pero yun, tapos ko pa lang nung lecture 1. Then, I will make another recorded video to discuss yung laboratory ninyo. Kasi sa ibang class, nakapag-send ako ng laboratory activity. Explain ko lang. Then sa iba kong RM for 112, parang hindi ko pa na-send. But yun, I will send then my recorded video with an explanation. Yun lang. Again, pag may tanong, huwag mahihiyang mag-message sa akin. If gusto nyo mag-consult, punta kayo sa consultation hours ko. Pero hopefully, nagme-make sense naman yung mga pinagsasabi ko, mga na-record ko. Yun lang. Stay safe.